Arimatea at Nicodemo ay dali-dali nilang binalot ang katawan ni Jesus sa mga kayong lino. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, noong isinilang ang Panginoong Jesus, ay nakasilong lamang siya sa mga hayop na sapsaban. Prinsipe ng mga apostol at una sa lahat ng Santo Papa. Sa kanya ay pinagkatiwala ang susi ng kalangitan. Noong gabing hinuli ng mga Hudyo si Jesus, 3 ulit niyang itinatwa ang kanyang Panginoon at ito'y winakasan. San Andres Apostol. Si San Andres ay isang mangingisda at siyang pinakaunang tinawag ni Jesus upang maging alagad. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si San Pedro sa pamamagitan ng pagsasabing nakita na niya ang inaantay na tagapagligtas. Ang karosa at imahen ni San Andres Apostol ay nasa pangangalaga ni kapatid Bayani at Baby Colorado. Menor ay isa sa mga tinawag ng Panginoon na maging alagad. Inatasan siya ni Jesus na mangaral, magturo, at magpalayas ng mga demonyo. Ang mga pangangaral ni Jesus ay nakintal ng malalim sa kanyang puso. Si San Santiago Menor ay tinawag ding Jacobo at anak ni Santa Maria Jacobe na nasa bandang hulihan ng ating prosesyon. Si San Felipe ay alagad din at kaibigan ng Panginoon. Noong nasa bundok sila, sa kanya humingi ang Panginoon ng ipapakain sa halos 5,000 katao. Noong unay nagduda siya na makakaya nilang pakainin ang Sa pagdating ng Mesiyas. Noong unay ayaw niyang paniwalaan si Jesus sapagkat siya'y taga Nazaret, isang mahirap na nayon. Subalit naging tapat siyang tagasunod. San Mateo, Apostol y Evangelista. Si San Mateo ay isang makasalanan na manipangalaga ni kapatid Pau Angkiko Sanchez at pamilya. San Matias. Si San Matias ay isang tagasunod ni Jesus at naging kapalit ni Judas Iscariot. San Cleopas. Si San Cleopas ay hindi alagad, subalit isang tagasunod din ni Jesus. Isa siya sa 2 Panginoon, kapatid ni Santa Marta at Santa Maria de Betania. Siya ay namatay, ngunit matapos ang ilang araw ay muling binuhay ni Jesus. Ang himalang ito ni Jesus ng pagbuhay na muli kay Lazaro ang isa sa mga ikinapuot at ikinainggit Santa Maria de Betania. Si Santa Maria de Betania, kapatid ni San Lazaro at Santa Marta, ay laging nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang mga salita. Noong minsang pumunta si Jesus sa kanyang tahanan ay pumupuntang lagi si Jesus. Naging paglilingkod ni Santa Marta kay Jesus ang paghahanda ng kanyang mapagpapahingahan
at pagluluto ng mga pagkain na bubusog sa ating Panginoon. Bago siya mamatay, umuwi pang minsan si Jesus. Sa kasaysayan, si Santa Veronica ay ang babaeng inaagasan na gumaling nang hipuin niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Dahil sa kanyang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal, hindi siya napigil ng mga sundalong Romano noong pahiran niya ng kanyang panyo ang duguang Santa Juana de Cuza. Si Santa Juana ay napagaling ni Jesus mula sa isang karamdaman. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ay tinustusan niya gamit ang kanyang sariling kayamanan ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Matapos ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang tahanan ay naging tanggulan at lugar na pinagtataguan ng mga apostol at ng iba pang mga Kristiyano. Naging bayani siya sa kanyang pagkalinga sa mga Kristiyano noong unang panahon. San Jose ng Arimatea. Si San Jose ng Arimatea ay isang mayamang tao at tahimik na tagasunod ni Jesus. Arimatea na ilibing ang bangkay ni Jesus. Siya ang kausap ni Jesus noong banggitin niya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay kamag-anak ng mahal na Birheng Maria at ina ni Apostol Santiago Menor. Isa siya sa mga babaeng sumunod kay Jesus. Noong umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay ay kasama siya ni Santa Maria Magdalena na tumungo sa libing. Cleopas ay asawa ni San Cleopas at isa sa mga babaeng naglilingkod kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nakasaad na nakatayo siya sa tabi ng krus ni Jesus kasama ang mahal na Birheng Maria. Hawak niya ang insenso at pabango na isusuob sa bangkay. Pahiwatig na ang mga ina ay walang ninanais kundi ang kabutihan ng kanyang mga anak. Dala niya ang insensaryo na ipangsusuob ng insenso sa bangkay ni Jesus. Siya ay pinagaling ni Jesus. Dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus, ay naging matapang siya na sumunod kahit sa daan ng Kalbaryo at tumayo rin roon sa tabi ng krus ni Jesus. Matapos ang araw ng pamamahinga, Mahal na alagad ni Jesus. Sa paanan ng krus, ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus ang kanyang ina. Kinatawan ni San Juan ang sangkatauhan na ipinagkatiwala naman ni Jesus sa matimyas na paggalinga ng kanyang ina. ang mga kamay na nagpagaling at nagpala, at ang mga paang masipag maglakbay, upang marating ang mga mahihirap, ngayoy butas na at walang buhay. Napakaganda mo, O Kristo. Ikaw ang liwanag sa gitna ng dilim. Kaluluwa ni Kristo, pabanalin mo kami
Katawan ni Kristo, iligtas mo kami. Dugo ni Kristo, puspusin mo kami. Tubig mula sa tagiliran ni Kristo, hugasan mo kami. Pagpapakasakit ni Kristo, palakasin mo kami. Ang imahen at kalandra ng mahal na poong Santo Sepulcro ay nasa pangangalaga ng pamilya Sarayban. Ito po ay aagapayan ng Banda Matanda. Bighati, sa kanyang puso ay tumarang ang 7 balaraw ng hapis dahil sa pagpapakasakit at pagpanaw ng kanyang anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, gayon at kung kami mamamatay. Amen.